Hinihintay na ni Sir yung gamot niya. Di na bale, Delia. Ako na lang kukuha. At saka, huwag mo nang pagsabihan si Luisa. I'm sure nag-aalala pa rin siya sa anak niya. Sir, sorry po. Hindi ko po kasi magawang hindi i-check si Ronron eh. Si Nay Susan po kasi yung naiwan sa bahay. Hindi pa po siya sanay magturok ng insulin. Luisa, kung aalalahanin mo rin lang ang anak mo habang nandito ka, bakit hindi mo lang isama na lang siya rito? Po? Sir? I'm serious, Luisa. That way, sabay kami ng anak mong mahalagaan mo. Naku, sir, wag na po kasi makulit rin po yung anak kong yun eh. Baka po maingayan lang po kayo. Eh di mabuti. Masyadong tahimik dito sa bahay na ito eh. Baka sakaling sumaya. Di ba, Delia? Oo, sir. Iba talaga yung feeling ko dyan sa kabaitan sa'yo ni Sir Fred. Parang sobra-sobra na. May pasweldo na, may pa-daycare pa. Anong ibig mo sabihin? Ano baka may kapalit lahat yung ginagawa niya sa'yo? Ikaw talaga yung minsan ang dumi ng isip mo. Ang tanda-tanda na ni Sir Fred, wala na yung hilig sa mga ganung bagay. Tsaka, isa pa, matagal ko na siyang inaalagaan at wala naman ako nakikitang ganung motibo sa kanya. Okay, fine. Sorry. Pero, ewan ko, baka hindi lang ako sanay dun sa mga taong sobrang mabait. Malungkot lang siguro yun, kaya gusto niya, marami siyang kasama sa bahay. Oh, ba't di mo na lang ako isama dun? Huwag na, no? Gusto mo lang makita yung apo niya. Grabe ka sa akin.